Kumusta mga ka-Zitshen? Itutuloy natin ang karugtong ng kwento ng pelikulang pinamagatang, The Hobbit: The Desolation of Smaug, na isinalin natin sa Tagalog. Ang The Hobbit: The Desolation of Smaug ay ang pangalawang yugto sa trilogy ng pelikulang Hobbit. Ipagpapatuloy natin ang kwento ng paglalakbay ni Bilbo Baggins, isang Hobbit, at isang grupo ng mga dwarfs na pinamumunuan ni Thorin Oakenshield. Sila ay nasa isang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang kaharian na Erebor sa The Lonely Mountain, mula sa dragon na si Smaug. Sa yugtong ito ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng iba't ibang hamon at pakikipagsapalaran. Ang grupo ay nahaharap sa mga panganib ng Mirkwood Forest, isang madilim at misteryosong kagubatan na puno ng mga higanteng gagamba. Sila ay nahuli ng Wood Elves, at dapat maghanap ng paraan upang makatakas sa kanilang pagkakulong. Narating nila ang The Lonely Mountain, kung saan nakaharap ni Bilbo ang nakakatakot na dragon na si Smaug. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para matulungan ang channel natin at pindutin na rin ang notification bell button, para updated ka sa mga susunod na video, kaya mag-enjoy sa recap natin. Sit back and relax. Sa isang pagbabalik tanaw sa kwento kung saan unang nagkakilala sina Gandalf at Thorin sa bayan ng Bree, sa hangganan ng Shire, dumating si Thorin Oakenshield sa prancing pony at nag-order ng pagkain at napansin niyang pinapanood siya ng dalawang parokyano, na masama ang tingin sa kanya. Napigilan ang paglapit sa kanya ng dalawang parokyano, nang umupo si Gandalf the Grey sa tabi niya, at nagpakilala ito. Tinanong ni Gandalf kung bakit nasa Bree si Thorin at sagot nito hinahanap niya ang kanyang ama na si Thrain, ngunit ni anino nito hindi niya nakita. Dito ikinuwento ni Thorin ang nangyari sa kanila noong sakupin nila ang Moria mula sa mga orcs. Hinimok ni Gandalf si Thorin na simulan ang pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang kaharian mula sa Dragon Smaug at himokin ang natitirang mga dwarfs. Ayon kay Thorin, ang Arkenstone ang magbibigay daan sa kanila na mabawi ang nawalang kaharian ng Erebor ng mga dwarfs. Iminumungkahi ni Gandalf na mag-recruit ng isang magnanakaw upang nakawin ang Arkenstone mula sa bundok na binabantayan ng Dragon Smaug. Makalipas ang 12 buwan, makikita natin si Bilbo na nagtatago sa isang bato kung saan muntik na siyang makita ni Azog, kasama ang mga orcs nito. Sa kabilang banda, may nakatayong itim na oso sa di kalayuan, kaya umalis si Bilbo sa kanyang tinataguan, at bumalik sa mga dwarfs at Gandalf. Sinabi nito na may nakita siyang itim na oso sa hindi kalayuan. Alam ni Gandalf ang tinutukoy ni Bilbo kaya naisip niyang pumunta sa bahay nito. Kasabay nito, hinahabol sila ng mga orcs pababa mula sa bundok. Hinihimok ni Gandalf ang grupo na pumunta sa isang kanlungan na bahay at ito ang bahay ng itim na oso. Nakarating sila sa bahay nito, at buti na lang nakarating sila sa tamang oras at hindi nakapasok ang oso. Dito na sinabi ni Gandalf na ang oso na iyon ay si Beorn, isang skin changer na maaaring mag-anyong lalaki o isang oso. Sinabi ni Gandalf na magpahinga na sila at ligtas sila dito ngayong gabi. Samantala, ang itim na oso ay nagbabantay sa paligid ng kanyang bahay, at makikita natin si Azog na umatras nang makita ang itim na oso. Maya-maya dumating ang kanyang anak na si Bolg at sinabi nito na pinapatawag si Azog sa Dol Guldur ng kanilang master. Balik ang eksena sa bahay ni Beorn, kung saan natutulog na ang mga dwarfs at si Bilbo ay gising pa, naisip niyang tingnan ang singsing na hawak niya. Balik ang eksena sa Dol Guldur, kung saan kausap ni Azog ang isang malaking itim na espiritu at sinabi nito na paparating na ang malaking digmaan. Sa pagdaan ng ilang sandali, makikita natin si Beorn na naging tao na. Kinabukasan sa paggising ni Bilbo, habang kausap ni Gandalf ang mga dwarfs, tinawag ni Gandalf si Bilbo upang samahan siya sa pagbati kay Beorn at nang maglaon, pinakilala na ni Gandalf ang grupo kay Beorn. Habang sinasalinan ng gatas ni Beorn ang mga dwarfs, nasabi niya na kilala niya si Azog, sapagkat ito ang nagpahirap sa kanyang uri sa loob ng maraming siglo at si Beorn lamang ang natira sa kanila. Ayon kay Beorn, kailangan nilang makarating sa The Lonely Mountain bago ang taglagas at kailangan pa nilang dumaan sa Mirkwood Forest. Pinahiram ni Beorn ang kanyang mga pony sa grupo upang malampasan nila ang mga humahabol na orcs at makapasok sa Mirkwood Forest. Habang naghahanda sila papuntang Mirkwood Forest, nag-usap sina Gandalf at Beorn, ang tungkol sa nalalapit na banta ng panganib kung saan sinabi nito na paparating na ang hukbo ng mga orcs at isang kilala sa pangalan na Necromancer. Naglakbay sila papuntang Mirkwood Forest, ang pinakadakilang kagubatan ng Middle-earth bago ito dumilim ng kasamaan. Ito ay tinawag din Greenwood the Great. Sinabi ni Gandalf sa mga dwarfs pakawalan ang mga pony sapagkat hahanapin ito ng kanilang tagapangalaga na si Beorn.
Naisip ni Gandalf ang isang masamang kalaban, at nagdesisyon siyang pumunta sa mataas na bundok para alamin ang nangyayari doon. Kinausap niya si Bilbo at balak sana ni Bilbo sabihin kay Gandalf ang singsing at sa bandang huli, hindi niya ito nasabi. Bago umalis si Gandalf, sinabi niya sa mga dwarfs habang papasok sa Mirkwood, huwag lumihis sa landas ng kagubatan at hintayin siya bago pumasok sa The Lonely Mountain. Ang kagubatan ay may isang ilog at tulay sa bandang gitna at dapat iwasan na mabasa ng tubig sapagkat meron itong maitim na engkanto na humihikayat na maligaw sa daan. Habang papasok sila sa kagubatan, sa pangunguna ni Thorin, nakita na nila ang tulay at sa kasamaang palad ito ay sira at kailangan nilang maghanap ng ibang daanan. Napagdesisyonan ni Thorin na si Bilbo muna ang tatawid sa isang baging papunta sa kabila. Nang makatawid na si Bilbo, agad na sumunod ang mga dwarfs, maya-maya inantok si Bomber at bigla itong nahulog at nabasa ng tubig. Wala silang magawa kundi buhatin ito. Matapos mawala ang kanilang landas dahil sa masasamang engkanto sa kagubatan, naisip ni Bilbo na umakyat sa isang puno upang makita ang araw at gabayan sila patungo sa Lonely Mountain. Sa pag-akyat niya sa tuktok, nasilayan niya ang mga paru-paro na lumilipad at natanong niya ang Lonely Mountain. Sa pagbaba niya natuklasan niya na ang mga dwarfs ay nakuha ng malalaking gagamba at inilagay sa mga sapot nito. Si Bilbo sa tulong ng kanyang espada na pinangalanan niyang Sting sa engkwentro na ito at gamit ang singsing, upang hindi siya makita ng mga ito, pinatay niya ang isa sa dalawa sa mga gagamba. Nailigtas niya ang mga dwarfs mula sa mga sapot ng mga gagamba, gayunpaman, habang nakikipaglaban sa umaatake ng mga gagamba, ang mga dwarfs ay nahuli ng Wood Elves na pinamumunuan ni Tauriel at Legolas, ang anak ng Elven King na si Thranduil. Dinala ng mga elves ang mga dwarfs sa kanilang kaharian, kung saan sinundan sila ni Bilbo na hindi nakikita at taglay ang kapangyarihan ng singsing. Isa-isa ikinulong ng mga elves ang mga dwarfs kabilang na si Kili, na may lihim na pagtingin kay Tauriel at ganun din si Legolas na may kunting pagseselos. Pinaharap si Thorin kay Thranduil, nagtataglay ng sama ng loob si Thorin laban kay Thranduil dahil sa pagtanggi sa tulong ng mga elves matapos silang itaboy ng Dragon's Mag sa Lonely Mountain, at tumanggi siyang makipag-ayos. Iniutos ni Thranduil na ipakulong silang lahat sa mga selda ng mga dwarfs. Pinuntahan ni Tauriel si Kili at nakita nito ang hawak na bato, ito ang bato na binigay sa kanya ng kanyang ina para sa isang pangako na siya ay magbabalik. Sa eksena, makikita natin si Bilbo na nasa isang silid kung saan nandoon ang susi ng mga selda at hawak nito ng isang elves at nailagay ito sa isang lagayan. Maya-maya, dumating si Bilbo sa selda at hawak na nito ang susi at isa-isang pinakawalan nito ang mga dwarfs, pumunta sila sa imbakan ng mga alak at pumasok sa mga barrel. Nalaman ito ng mga elves kaya inutos ni Legolas na isara ang gate, dito na lumabas ang mga orcs sa pangunguna ni Bolg. Sinugod ng mga orcs ang mga dwarfs at naisip ni Kili na buksan muli ang gate, ngunit sa kasamaang palad na tamaan siya ng palaso ni Bolg. Dumating si Tauriel kasama si Legolas at nagkaroon ang mga dwarfs ng pagkakataon na tumakas. Dito natin makikita ang galing sa pakikipaglaban ni Tauriel at Legolas gamit ang kanilang mga sandata at taglay na abilidad. Patuloy na inaatake ng mga orcs ang mga dwarfs habang nagpapaagos sa tubig. Nagawang makapatong ni Legolas sa mga dwarfs habang nasa tubig at patuloy ang pag-atake sa mga orcs, maya-maya sa hindi inaasahan. Muntik nang matamaan si Legolas ng palaso ng isang orc, nang sanggain ito ng palaso ni Tauriel, utos ni Legolas kay Tauriel gawing bihag ang isang orc. Samantala, nakarating na si Gandalf sa mataas na bundok, pumasok siya sa isang madilim na kuweba kung saan nagkita sila ni Radagast at napag-usapan nila ang nalalapit na digmaan sa pangunguna ni Azog the Defiler. Balik ang eksena sa mga dwarfs kung saan ilang milya na ang layo sa pagbaba ng ilog, nakilala ng grupo si Bard isang bowman, at inapo ng orihinal na Panginoon ng Dale, na naghihintay na kunin ang mga walang laman na barrel sa kanyang bangka. Samantala, hinarap kay Thranduil ang isang orc na bihag nila at nasabi nito ang nalalapit na digmaan, hindi ito ikinabahala ni Thranduil, bagkus inutusan niya si Legolas na isara ang gate at bantayan ng maigi ang kaharian ng mga elves. Nalaman ni Legolas na umalis si Tauriel papuntang kagubatan. Balik ang eksena sa mga dwarfs, habang binabaybay nila ang ilog, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga barya para suhulan si Bard para ipuslit sila sa Lake Town sa Esgaroth. Gamit ang mga walang laman na barrels, tinakpan ni Bard ang mga dwarfs ng mga isda, nang sa ganun, hindi malaman ng bantay ng Esgaroth na sakay niya ang mga dwarfs sa bangka. Nang huminto si Bard sa pangunahing tarangkahan, hinarang siya ni Alfred, ang mahinang katulong ng guro ng bayan.
Nakinukulit siya na wala na raw laman ang mga barrels nito, sapagkat ang trabaho ni Bard ay isang bargesman at hindi isang mangingisda, ang laman ay dapat itatapon sa lawa. Sinabi ni Bard na kailangan ng mga residente ng bayan ang isda para sa pagkain at sa kalaunan. Pinayagan siya ni Alfred na nagbabala sa kanya na alam niya kung saan nakatira si Bard at siya ay binabantayan. Sumagot si Bard na maliit ang bayan at alam ng lahat kung saan nakatira ang lahat. Sa eksena, makikita natin ang mayor ng bayan na kausap ni Alfred kung saan napag-usapan nila ang mga tao sa bayan at lagi itong kinukot siya ng mayor, na ang kagustuhan lamang nito ay manatili siyang mayor ng bayan at nabanggit ni Alfred na gusto ng mga mamamayan na magkaroon ulit ng eleksyon at naisip ng mayor na si Bard lamang ang pwedeng lumaban sa kanya. Sa pagdating nila sa pantalan, kinausap ni Bard ang isang mangingisda at binayaran niya ito nang sa ganun hindi ito magsusumbong. Samantala, nagawang makapuslit ng mga dwarf sa bayan nang hindi nalalaman ng mga guard kabilang na ang kapitan ng bayan na si Braga. Nakarating na sa bahay si Bard kasama ang kanyang anak na si Bane at nandoon din ang dalawa niyang anak na babae na sina Tilda at Sigrid. Nakapasok sa bahay ang mga dwarf sa pamamagitan ng palikuran kabilang na si Bilbo. Napansin ni Thorin ang isang malaking pana kung saan ito pala ang ginamit ni Gurion sa pagtaboy sa Dragon's Mag noong sinakop nito ang kaharian ng Erebor. Binigyan ng sandata ni Bard ang mga dwarfs ngunit hindi nila ito magustuhan, sapagkat gamit lamang ito sa pangingisda. Kaya gumawa sila ng paraan para makakuha ng sandata sa pamamagitan ng pagpuslit sa armory ng bayan. Biglang nabitawan ni Kili ang mga dala nitong mga sandata dahilan para mabulabog ang bantay at mahuli sila. Hindi naglaon, dinala sila ng mga guard sa kanilang mayor at ipinakilala ni Dwaylen si Thorin. Nakilala ng mga tao si Thorin. Ipinangako ni Thorin sa mamamayan ng Esgaroth, kung magtagumpay sila na mabawi ang Erebor mula sa Dragon's Mag, bibigyan niya ng masaganang buhay ang mga ito. Tinutulan ito ni Bard sapagkat ang nagbabantay sa Erebor ay napakalakas na nilalang at kaya nitong sirain ang buong bayan ng Esgaroth. Sa kalaunan, pumayag ang kanilang mayor na tulungan ang mga dwarfs na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay papuntang Lonely Mountain. Nakarating ang grupo sa Lonely Mountain, inakyat nila ang matarik na bundok, dumaan sa kapatagan nito at natanong na nila ang dating masaganang City of Dale. Samantala, nakarating sina Gandalf at Radagast sa Dol Guldur, at kailangan malaman ni Lady Galadriel ang nangyayari kung saan, malapit nang dumating ang kalaban na kadiliman. Habang binabaybay ni Gandalf ang loob ng Dol Guldur, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang tungkod, dahilan para malaman ni Azog na dumating na siya. May umatake na isang nilalang kay Gandalf at ito pala ang ama ni Thorin na si Thrain. Kinuha ni Azog ang kanyang singsing na kabilang sa 7 singsing ng mga Dwarf Lords. Samantala, narating ng mga dwarfs kasama si Bilbo ang tagong pinto ng Erebor kung saan makikita lamang ito sa pamamagitan ng huling liwanag ng araw na tatapat dito. Nawalan ng pag-asa ang mga dwarfs sapagkat sa huling liwanag ng araw ay hindi nagpakita ang pinto. Maya-maya, napansin ni Bilbo ang liwanag ng buwan lamang ang magpapakita sa pinto at sa bandang huli nabuksan nila ang pinto papasok ng Erebor. Nabalot ng damdamin si Thorin nang makita ang kanyang lumang tahanan, ang Erebor. Dito natin malalaman kung bakit nakasama si Bilbo sa grupo upang hanapin ang Arkenstone, ang King's Jewel, at kailangan sa pagkuha niya ng Arkenstone, hindi dapat magising ang dragon na si Smaug. Kasabay nito, si Gandalf kasama si Thrain habang patakas sila, tinambangan sila ni Azog kasama ang kanyang grupo ng mga orcs, at ang Necromancer ay nagpakita at kinuha nito si Thrain. Isang matinding labanan ang nasasaksihan natin. Lumitaw ang Necromancer kay Gandalf bilang si Sauron, na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, natapos ang labanan sa pagkakahuli kay Gandalf. Samantala, si Bilbo ay nakarating sa malawak na silid ng kaharian ng Erebor na puno ng gintong barya, at subukang hanapin ang Arkenstone. Sa kanyang paghahanap sa malawak na tumpok ng gintong barya, sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagising nito ang natutulog na dragon na si Smaug. Nadulas si Bilbo, naisipan niyang gamitin ang singsing na naging invisible siya. Kahit na nakakatakot si Smaug, nanindigan si Bilbo at pinatahimik ang dragon. Sismawin ito ni Bilbo. Alam ng dragon na mahuhulog si Thorin sa parehong impluwensya ng kanyang lolo at mapapagtagumpayan ng kasakiman. Alam din ng dragon ang papalapit na digmaan ng kadiliman. Sa pagdaan ng dragon, nakita ni Bilbo ang lugar sa dibdib ng dragon kung saan makikita ang marka ng sugat ng itim na arrow ng ninuno ni Bard. Samantala, nagsisimula ng magtipon ang mga alagad ng kadiliman, at nakarating na si Bolg sa bayan ng Esgaroth.
Sinugod ng mga orcs ang bahay ni Bard kung saan nandoon ang mga anak ni Bard kasama sina Kili Fili at ibang mga dwarfs. Dumating sina Toriel at Legolas para iligtas sila. Hinahanap ni Bolg si Thorin ngunit wala siya. Nalaman niya na pumunta ito sa Lonely Mountain. Nakikita ni Toriel si Kili na nahihirapan na sa kanyang sugat, kaya kinuha niya ang gamot na dala ni Buffer at kailangan niyang iligtas si Kili. Pumunta ang eksena kina Thorin at Bilbo kung saan napagtanto ni Bilbo na tama ang sinasabi ng Dragon Smug, na si Thorin ay sikim sa kayamanan nito, at sa Arkenstone. Nakita ng dragon ang mga dwarfs, kaya sinugod niya ito at pinalabas ang kanyang apoy. Balik ang eksena kung saan gamit ang kanyang taglay na mahika bilang elves, nagawang pagalingin ni Toriel si Kili. Samantala, naisip ni Thorin ang isang silid kung saan pwede silang makalabas ng Erebor. Nang pumasok sila sa isang silid, nakita nila ang mga patay na tao, at ito pala ang mga tauhan ni Thror, na kinulong ni Smug ng maraming taon bago sila namatay. Tumanggi si Thorin na sumuko at nakaisip ng isang bagong plano upang linlangin si Smug. Ito ay muling buhayin ang mga hurno ng mga dwarfs. Ang ginto sa mga hurno ay natutunaw at nakalas, umaagos pababa sa isang serye ng mga channel at sa isang higanteng hulma ng kanyang lolo, na si King Thror. Si Smug ay natukoy ang isang clone ni Bilbo na isang barrel rider. Ang ibig sabihin sa kanya, si Bilbo ay taga-bayan ng Esgaroth. Kaya nagtakdang sunugin ni Smug ang bayan bilang paghihiganti, ngunit napatigil siya nang makita niya si Thorin sa ibabaw ng higanteng bato. Ang mga gilid ng higanteng bato ay pinutol at ang solidong gintong estatwa na nabuo ay biglang gumuho at tinatakpan si Smug ng tinunaw na ginto. Ito pala ang ginawa ng mga dwarfs para linlangin si Smug na kanilang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang makaalis ng dragon at lumabas ng Erebor at planong sirain ang bayan ng Esgaroth para sa paghihiganti.